Ngayong araw nga, ilinis vlog muna tayo dahil itong araw na to ay Friday. Kailangan laging nag-general cleaning tuwing Friday. Dahil nga wala kaming katulong o kasambahay na pinapapunta dito para maglinis sa bahay, ay sariling sikap ko na lang itong ginagawa. At saka maliit lang naman kasi po ang aming bahay, kaya kayang-kaya ko na itong alinisin mag-isa. Pero syempre, andyan pa rin ang aking dyanong asawa at tinutulungan po niya akong maglinis ng bahay. Siya po ang nakatokang maglinis sa aming labas, sa garahe, at saka siya rin po ang nakatokang maglinis sa aming CR washing area, ganon. Kasi yun yung nakasanayan niya kahit nung nasa Saudi pa po kami, ganon po yung aming setup. Ako po sa mga kwarto, kusina, sala. Tapos siya sa CR at sa garahe. Ganun po yung naging setup namin. Kahit po nung 2 buwan kami nakatira doon sa aking biyanan, ay ganito rin po ang aming setup. Ako din po ang naglilinis sa sala, kusina, sa mga kwarto. Tapos, yung asawa ko pa rin naglilinis sa garahe nila at saka sa CR. Bali, 2 CR yon doon sa bahay ng aking biyanan noon. At ngayon nga may sarili na nga kaming bahay, ay nabawas-bawasan yung kanyang lilinisin dahil isa na nga lang din yung aming CR at hindi naman ganong kalakihan. Tapos yung aming garahe ay hindi rin naman ganon kalakihan, guys. At ang napakaswerte ko rin ay maliit lang ang aming sala at yung 2 kwarto maliit lang din. Tapos yung kusina namin maliit lang din. Kaya hindi na siya hassle para sa aming mag-asawang maglinis. Kasi sa totoo lang, guys, kung kukuha pa kami ng maglilinis sa aming bahay, ay parang wala ring mangyayari dahil ang mga naglilinis dito ay stay out nga at hindi nila ganon nililinis. Hindi katulad sa ating mga Pilipino, kada sulok ay lilinisan talaga natin, guys. Sila kasi maghuhugas lang sila ng plato, magwawalis lang sila at magmamap. Ayun na, tapos na yon. Hindi na nila na-arrange yung mga dapat i-arrange. Hindi katulad sa atin na tayo talaga ay i-arrange natin yan kasi nga sariling gamit natin yun. Kaya okay na yung wala kaming katulong at saka bawas gastos na din kasi medyo pricely yung bayad sa mga katulong dito sa aming lugar. At saka, guys, mahirap din naman kumuha ng katulong dito dahil nga more on Muslim talaga yung mga nakatira dito sa aming lugar. Mahirap maghanap ng mga Hindu na nagbabahay-bahay ng taglinis kasi medyo malayo-layo yung mga taga-Hindu dito. Konti lang yung mga Hindu dito, tapos yung mga Hindu din dito ay hindi naman sila naglilinis ng bahay. Kaya mahirap talaga maghanap ng mga ganong katulong. At saka, guys, tungkol pala doon sa mga caste daw ng mga pamilya dito sa India, ay yung parang sa atin ay mga estado ng buhay ng bawat pamilya. Kumbaga kami po ay nasa middle class lang. Ang asawa ko po ay nasa middle class lang. Kaya hindi naman na sila kumukuha ng katulong dahil ayaw din nilang masyadong magastos ng pera. Pero, guys, yung ibang tiyahin ni Navid ay meron silang stay out na katulong o tagalinis kasi nga ay wala silang kasama sa bahay na kasing idaran ko o yung kaya pang maglinis ng bahay. Kasi yung mga tiyuhin ni Navid ay medyo matatanda na at hindi na nila kayang linisin yung bahay nila at saka malaki kasi yung bahay nila, hindi katulad sa amin na kayang-kaya naman linisin. Pero alam nyo ba, guys, sa hindi pagmamalaki, hindi sa pagyayabang, ang nakwento sa akin ng aking asawa at ng kanyang tita sa side ng kanyang father, dati daw ay napakayaman talaga nila. May lugar dito sa Karnataka, ang tawag ay Virajpek ata yun, lugar na yon. Ang sabi ng aking asawa at ng kanyang tiyahin ay halos kalahati ng Virajpek ay pagmamayari ng kanilang lolo ni Navid, kumbaga tatay niya, yun. Pero sabi niya, nung namatay daw yung kanyang ama, ay simula na yon na ibenta ng unti-unti yung mga lupa doon sa Virajpek ng kanyang tiyuhin or yung asawa ng kanyang tita. Kumbaga parang ang tawag doon,
Yung kapatid na babae ng tatay niya, may asawa na lalaki. Yung lalaki na yon, siya yung nagbenta ng mga lupa. Kaya ngayon, iba-iba na yung may-ari nung kalahati ng Mirage Pec. Hindi na sa kanila. Pero alam ko, meron pa rin daw na kaunting sukat ng lupa na sa, kanila, sa lolo pa din nila nakapangalan. Yun. At saka sabi niya, naabutan pa daw niya dati doon sa Mirage Pec na napakalaki daw ng bahay nila ng tatay niya. Meron din sila daw doon na sariling laundry, tapos may 6 na kwarto, 3 sala, maraming katulong. Ganun yung buhay nila daw dati. Ayun din yung kwento sa akin nung tita ni Navid, yung kapatid nga ng kanyang ama. At napakayaman nga daw nila noon. Kahit daw yung mga British na sundalo ay sobrang galang at nirerespeto daw yung lolo ni Navid doon sa Mirage Pec. Yung mga panahon na yun Pero ngayon kasi wala na yung nila, kayamanan nila kasi nga pinagbebenta-benta nung tito or yung brother-in-law ng kanyang ama. Yung malaking pagsisisi yun kasi hindi rin daw na ang tawag doon, pinaglaban ng kanyang nanay yung karapatan nila para sa lupa ng kanilang tatay. Kaya hinayaan na lang nila at pumunta nga dito sila sa Mysore at dito na sila na nirahan at dito na rin sila lumaki. At ang pagkakaalam ko din guys ay 9 years old pa lang yung asawa ko nung mawala yung kanyang tatay. Kaya simula noon ay binuhay sila mag-isa ng aking biyanan. 3 sila magkakapatid, yung asawa ko yung bunso. At yung asawa ko lumaki naman siya doon sa nanay at tatay ng aking biyanang babae. Bali parang yung lolo't lola niya yung nagpalaki sa kanya. Kaya habang nagtatrabaho yung kanyang nanay sa isang insurance company dito sa Mysore. Kahit hanggang ngayon guys, yung biyanan ko ay pumupunta pa rin doon sa insurance company para sa mga meeting, ganon. Pinapatawag pa rin siya. Pero wala na siya doon parang pension, may pension siya doon every month. May nakukuha siyang pension. Dahil matanda na talaga yung aking biyanan. Mga nasa 80 na ata yung aking biyanan, 70, baka ganon. Basta matanda na yung aking biyanan. Kaya yung kasama niya sa bahay ay ang aking sister-in-law na wala namang asawa at anak. So hindi sila kumukuha ng katulong kasi yung sister-in-law ko yung naglilinis, nagluluto, naglalaba, lahat doon sa kanilang bahay. Hindi rin ako doon pumupunta guys. Madalang ako pumunta doon kapag sinabi lang ng aking asawa. So, ayun lang guys, yung aking chika for today's vlog. So, ayun, maraming salamat sa panonood guys. Susunod na video na naman ulit. Salamat, bye-bye!